Kaya naman, ngayong umagang ito, tayo'y pinagpala sapagkat tayong muli ay makaka-witness ng ating mga kapatid na nagdesisyon na sila'y magpabautismo at ipahayag sa madla na ako ay tagasunod ni Kristo. Yan, palakpakan po natin ang ating pong tatlong kapatid, ayan, na nagtagumpay sa buhay at talagang tagumpay si Jesus sa kanilang mga buhay. Sa buhay po ni Nanay Estelita Llavore, sa buhay ni Sister Imelda Pagal, at sa buhay ni Sister Annabel Gagarin. Tawagin ko na po sila para po sa kanilang mga testimonya. Magandang umaga po, Charge, at sa live po na nanonood. Thanks God po. By the way, ako po si Imelda Rojas Pagal, 48 years old, single mom sa 4 na anak. Sa luma po kong buhay, ako po ay isang maldita, manginginom, matropa, palaway at maingay. Hanggang sa naimbitahan ako sa isang big group sa bahay ng pinsang ko, si Ate Flory, dito ko nakilala ang Diyos. Lubos kong naranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos nang ako ay magkasakit ng leptospirosis ng stage 5. At dito ko naranasan ang pagaling ng Diyos. Sa puso ko, nais ko po siyang makilala at maranasang paglingkuran. Kaya nagdesisyon ako na sumama sa The Hub of Christ. Sa tulong ng Charge, natuto ako magbasa ng Biblia, manalangin at higit sa lahat magpatawad. Tulad ng sinabi ng San Mateo 6:14-15, sapagkat kung ipatawad nyo sa mga tao ang kanyang mga kasalanan, patatawarin naman kayo ng iyong Ama sa kailangitan. Datapwat, kung hindi nyo ipatawas sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Amang na may kasalanan. Salamat Lord, at salamat Lord, pinatawad at niyakap mo ako. Nais ko pong magpabaptis dahil nais kong masunod sa kalooban ng Diyos. At gusto pong mag-serve through ushering ministry of the glory of God. Maraming salamat po. Thanks God. Ako po ay si Estelita Llavore, 64 years old, nakatira dito lang sa may sukat Parañaque. Namayapa po ang aking asawa. 5 po ang aking anak, may asawa rin po yung 3. Aking punso po ang lagi po kasama dito sa Parañaque. My life, before I know Christ, I was always worried. Encounter ko po ang Panginoong Diyos sa isang Bible study. At hindi ko po malilimutan ang verse mula sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. At mula noon, lahat ng aking worries ay pinagkatiwala ko sa Diyos. Hanggang sa na-invite ako ng aking apo dito sa Hub Parañaque, si Maurice Ann Gonzales. Halos 2 taon na po akong ma-attend dito. At masasabi ko po na malaking itulong ng church sa aking paglago, sa aking pananampalataya. At ngayon po ay nagdesisyon ako magbabaptize dahil gusto ko pong maglingkod sa kaharian ng Diyos. Gusto ko pong ma-involve sa ushering ministry. Salamat sa Diyos. At purihin ang pangalan ko. Amen. Nanay dito. Ushering din. Ba't that? Ushering mag-aakay 100 ng 100 ah. Good morning, church. I invite ko
Good morning everyone. Ako po si Annabel Gagarin Kazin. Yung iba po kilala ako sa pangalang Ann, yung iba po kilala ako sa pangalang Belle. I have 4 children and I have 4 grandchildren. And ang mami ko po ay si Mami Linda. Yung iba po sa inyo, baka nakilala niyo siya. And wala na po siya noong 2020. And I thank God also na siya yung naging magulang namin. I have 2 siblings. Ayoko tignan si Pastora. Kasi nangahawa ng iiyak. Ang kapatid ko po, si Pastora Mavic Manga. And ang brother-in-law ko po ay si Pastor Ruben Manga. At ang kapatid ko, yung isa, yung bunso, si Teta. Sabi po niya kahapon, sabi ko sa pinsan ko si Betchay, Betchay, tawagan mo si Teta. Tanong mo kung pupunta siya bukas. Tumawag, hindi niya alam na hindi niya alam na naka-speakerphone siya. Sabi niya, pinag-iisipan ko nga eh. Uminit ang ulo ng ate. Sabi ko, ano? Bakit pag-iisipan mo? Sabi niya, hindi nga, pupunta nga ako. Napaka-masunuri ng kapatid ko. Napaka-masunuri niya. Kaya hindi po ako magtataka. Nasusunod po ang kapatid ko. Amen. Para po sa kaalaman ng lahat, nag-start po ako mag-church dito, Glory Christian Church Papunon. Ngayon, Hub of Christ na. 2013 or 2014, if I remember it right. So, yung iba sa inyo, bago na. Marami nang nabago, maraming bago. Nagpupunta lang po ako dito sa mga ganitong okasyon. Birthday ng nanay ko. Birthday ni Pastora, birthday ni Pastor Ruben. Anniversary ng simbahan, 1 beses. Meron pa po, Christmas, 1 beses. 1 beses po. Kasal! Yan po, may mga okasyon. Yun lang po yung pinupunta ko dito. Then the rest, bahala ako kung gusto ko o ayaw ko. Pero po, yung totoo, if I want to hear Word of God, naaalala ko si Pastor, tsaka si Pastora May. Sila yung naalala ko. Ito yung church na gustong-gusto kong puntahan. Hindi lang nandito yung kapatid ko, Hindi lang yan dahil kay Pastora. It's dahil because of all of you. Bago man kayo o luma. You know yung lumang buhay ko, ano rin ako makasalanan din ako. Dami ko rin naging kasalanan. Na-enjoy ko rin yung pagiging tao. Dahil tao lang nagkakamali. Na-enjoy ko lahat yan. Pero po, malalim. Totoo yan. Pero po, dumating din ako sa buhay ko na parang na-realize ko, nakakapagod. Parati na lang iniisip ko, ano ba yan? Mag-isa lang ako? Ano ba yan? Tagtatrabaho na naman ako? Ano ba to? Magpapaaral na naman ako? Lahat na lang ako. Diba? Pero yung pala, meron naman palang Diyos. Okay? Hindi po pala natutulog ang Diyos. And this time, I want to make my life right. I want to make my life right. And the first thing I remember, it was June, bago mag-June 15. Sabi ko sa kapatid ko kay Pastora, Pastora, magsisimba ko. And then sabi niya sa akin, talaga? Sabi ko, yes. Sino hahanapin ko? Sabi niya, sige, tatawagan ko si Ate Zali. Bago ako magsimba dito, sabi ko, Lord, kailangan I have one vow para sa'yo. Pangako ko to sa'yo. Ito yung talagang gagawin ko. Lord, sabi ko, number 1, hindi na ako mag-vape. I used to smoke. Kasi sa corporate ako nagtatrabaho, yosi. Nauso, vape. Sabi ko, Lord, ayoko na mag-vape para sa'yo. Pero Lord, alam ko mabait ka sa akin. Kabibili ko lang Pwede bang ubusin natin sandali? Pwede ba ubusin? Pwede bang ubusin? Hindi ako sinagot ng Diyos, pero feeling ko, sige.
Pero nakakatawa. Kabibili ko lang. Nung sa munod na linggo, pagkatapos ko magsimba dito, pag vape ko, wala na. Ayaw. Pangalawa, dumating yung kasama ko sa trabaho. Naiwan ang vape. Nakita ko nando doon. Sa harapan ko, sabi ko, nang-aano ka. 3 araw lumipas, nakita ko na naman siya. Hoy, tao lang, tinry ko. Oh, wala nang battery. Wala na. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you. Ang bait-bait mo. Thank you. Tapos isa pa, sabi ko sa kanya, magsisimba ako, Lord, pero dahan-dahanin mo ko. Huwag mo ako sasabihin na babaptized mo kagad ako. Dahan-dahan, Lord. Tapos sabi sa akin ng sister ko, hindi ka pwede maging hindi ka pwedeng magsilbi nang hindi ka nag-church. Nang hindi ka nababaptized. Ito pala ang unang sinabi sa akin ni Pastora May. Sa isip-isip ko, hindi mo na. Pero, after September pa yon, hindi pa ako nababaptized, pero nagkaroon na akong trabaho. Naging driver ako. Di ba? Sa ganda ko, driver ako. Pero dahil mahal ko ang Panginoon, okay lang sa akin. Okay? So, ngayon, yung araw-araw, yung paminsan-minsan na pagpunta ko dito, meron palang natanim sa puso ko. Na kahit pala, paminsan-minsan ka pumunta dito, pag may hinahanap ka, dito ka pupunta. So, amen to that. Kaya ito ko, magmula June 15 hanggang ngayon, June, July, August, September, October, November, 5 months straight! Hindi po ako umabsent. At yung mga seatmates ko, wala dito. Ang seatmates ko ay si Sister Manga, si Mami Rose at saka si Daddy Ben. So akala ni Pastora, pag wala ang mga seatmates ko, a-absent ako. Tinetext ako linggo-linggo, nag-church ka ba? Oo, ang sabi ko naman, of course. Of course. And now, yung mga anak ko na nandito at saka yung mga nandito na hindi rin mahilig magsimba katulad ko, alam ko balang araw, what I have experienced, you will also experience. Alright? Sana lang, tapos na daw, wrap up na. So, ngayon po, kahit po hindi na nakita ng nanay ko, na ma-water baptize ako today. Pero, yung mga anak ko, yung mga kaibigan ko, lahat kayo will witness kung ano yung ginawa sa akin ng Diyos. And hindi na ako magbabasa ng Bible verse. Pero ang alam ko lang, obedience will start from baptism. Good morning, everyone. Pray natin sila ang tatlo. Basta pray natin sila. Sama na yung mga pamilya, lahat ng pamilya, mga magwi-witness. Pakibilisan niyo po. Sama lahat ng mga witness. Yeah. Lahat ng mga iyak ng iyak. Siyempre naman ako nga eh. Hallelujah. Bakit kayo? Pwede umiyak ang bawal. Sorry, meron akong classmate sa Rotary. Si Chris Adan, nasan yun? Yan! Alam mo ba, Pastor? Idol ko yan. Nung nakita ko yan dito, sabi ko, lamang yan ang 3 ligo sa akin sa kasalanan. At ito po totoo. Na-inspire ako niyan. Sabi ko nga, nagsimba na naman. Di gitera ako, nagsimba din ako. Chris, halika, witness ka din, witness. Sina? Christina, ngayon lang kita nakilala nung nagsa-church kami. Dito ka, I love you. Ibig sabihin, iba ang nakikilala mo doon? I
pastora, ang sabi ko, hindi ako mabuting tao, hindi rin ako masama, pero ayoko yan. Halika na! Magpipray pa si Pastor Walter. Okay. Hallelujah. Teka muna, magsasalita muna. Ang saya ng simbahan. Alam nyo, sabi ng Mark 16, di ba? To those who believe and be baptized, di ba, will be saved. Actually, hindi naman yun nakatukoy lang na ang baptism ay gateway for salvation. Kundi mark the word, kaya maligtas kasi will be saved because of the word believe. Without faith, we cannot please God. Kung wala ang paniniwala. At kung wala ang paniniwala, imposibleng magpabaptize ka. Imposible yan. Kasi ang baptism ay hindi po gawain para maligtas. Ang baptism ay resulta ng pagliligtas ni Lord sa inyo. Resulta yan. Ebidensya yan ng isang taong naligtas. Kaya siya magpabautismo. Kaya tinawag yan ng deklarasyon ng iyong pagsunod. Deklarasyon na masasabi mo na, Lord, I am yours. I am your great possession. I am your treasure. Ako ay pag-aari mo, ako'y kayamanan. Di mo ba alam na kayamanan kay ni Lord? Sabi ng Exodus 19, kayamanan kay ni Lord. At dapat ang kayamanan ni Lord hindi mapunta sa iba. Dapat tayo ay sa Kanya. Kaya alam mo, nakakaiyak yan, di ba? Kasi isang testimony yan na hindi po basta-basta. Maraming mga taong gusto lang maniwala, pero ay nilang ideklara na may ebidensya ang kanilang paniniwala. Yun yung baptism. Wala pong silent believers. Wala po. Dapat ikaw ay proud na mananampalataya na I am God's property. Pamilya ko is God's property. Kayamanan ko is God's property. Pag-aari ako ni Lord. At ang baptism, yan ang deklarasyon. Kaya ang panalangin minsan, kahit nanalangin kang naiyak ka, di ba mas meaningful ang panalangin dahil binabaka pa ng pagsunod? I-challenge ko kayo. Anong gusto mo? Mayamang masuwayin o mayamang masunurin? Pwede kang yumamang masuwayin. Pwede kang yumamang walang Diyos. Kasi pwede mong makuha ang kayamanan kahit wala ang Diyos. Pero ang tanong ko, anong gusto nyo? Mayamang masunurin o mayamang masuwayin? Kaya ang baptism, isang lase ng kayamanan na yung kayamanan mo, sabi ng Numbers at Leviticus na you are God's property. At sabi ni Lord sa mga tinawag niya, I am your portion. Ang Diyos ang iyong bahagi. Let us pray. Panginoong Yesus, salamat sa mga taong kinatagpo mo. Salamat sa mga taong kinausap mo, inayos mo, at aayusin mo pa. Salamat sa mga taong katulad nila na tumugon sa nais mo. Lord, dalangin ko rin pong mabuhay sila sa nais mo. Bigyan mo sila ng mga anak na katulad din nila, mahikayat na maging pag-aari mo. Kamag-anak na magiging pag-aari mo. Buhay na isang araw sa pagbabalik mo ay kitang-kita silang kamukha mo. At sasabihin mong, welcome,
my faithful servant. Oh, hallelujah. Lord, i-bless mo ang okasyon na ito. Maging malalim na kahulugan ito sa buhay nila. Bubukas ang langit sa buhay nila. Bubukas din ang mga kayamanang nakatago na matagal na itinago. Bubukas ang kasaganaan. Mawawasak ang kahirapan. Lord, salamat Holy Spirit. Salamat sa pagbaba mo sa buhay nila. Salamat din sa mga taong kakatagpuin mo dahil sa patotoo nila. At dahil dyan, Lord, maraming maliligtas at magpupuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Christ is. Amen, church. Naalala ko lang, ang magulang nila ay hiwalay ng 25 years. Si Pastor Dong ang ginamit ng Panginoon. Nag-reconcile ang parents nila. So, kilala namin ang isa't isa, napakatagal ng panahon. Huwag niyong i-underestimate ang power of confession. Sa lugar na ito, si Mami Linda nanalangin, umiiyak. Mga anak ko, Pastor, yung isa. Pastor Ruben, Pastor Marivic, you're stronger together. Lalo kayong pinalakas ng Panginoon. Dahil binigyan ng Diyos ng ebidensya ang kapatid mo. Mula sa panganay, sa pangalawa, syempre yung pangatlo, kasunod na din. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, manalangin ka lang ng manalangin, ng manalangin, ng manalangin. Patay na yung tao, answered prayer pa rin siya. Amen po ba? Ito nga, pinagaling ng Diyos sa cancer. Ngayon, maglilingkod. Share 100. Share 100. Evangelist. 1,000. Ano? Marshall. Welcome ka daw sa Marshall. Halina nga kayo. Halina kayo. Tayo na po dito. Halina kayo. Buksan na lang. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Ayaw po tumayo lahat. Everything I
the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Para kay Imelda Arpagal. Yan. Yan po, sa harap. Yan, ang iyong baptism certificate now. Yan. Si Estelita Liavore. Praise God. At sino yung kasama mo kanina? Si Judy. Lay kayo. At si Annabel Kazin. Wow! Yan. Lapit-lapit kayo. Picture kayo. Praise God. Praise God. You are being commanded. Your new life, show it. Amen. Hallelujah. Praise God. Congratulations. Congratulations. God bless you.